Kinabahan ako paglapit ko sa pinto ng ninang ko. Nakita ko yung ninang ko at yung asawa kong naglalaro sa kwarto. Hindi pa ako nakontento at lumapit pa ako. At sa sobrang galit ko, binuhos kong lahat ang sama ng loob ko sa gabing yon. 30 years old na ako at ang asawa ko naman ay 35. 2014 ay kinasal kami na meron na rin kaming 2 anak ngayon. May ninang ako sa kumpil na sobrang close na close ko. At dahil nga sobrang maalaga siya sa akin at turing ko sa kanya ina na, kinuha ko rin siyang ninang sa kasal naming mag-asawa. Simula bata pa lang ako, sobrang close kami ng ninang ko. Tatrabaho siya sa kilalang bangko sa Walter. Sa edad niyang 45 ay hindi mo akalain na matanda na rin siya. Malinis sa katawan at sobrang kinis ng ninang ko. Marami nagkakagusto pero talagang pihikan si ninang. Sa tuwing may problema kaming mag-asawa ay sa kanya kami lumalapit. Lalo na kapag nadidili yung sweldo ng mister ko. Sobrang bait niya at talagang kuhang-kuha niya ang loob naming mag-asawa. Isang beses na pinalayas kami sa inuupahan namin kasi wala kaming pangbayad at inuobliga na kami ng may-ari ng apartment kasi 4 na buwan na rin kaming delay. Nangutang ako kung kani-kanino kasi hiyang-hiya na rin ako kay ninang. Nagsabi na rin ako kay mama pero sa huli kay ninang pa rin ako nagpunta. Hindi niya kami binigyan ng pambayad noon at ang sabi niya sa amin ay doon na lang kami tumira sa bahay niya. Na total naman daw ay malawak yung bahay niya at kasyang-kasya kami ng pamilya ko sa bahay niya. At dahil nga no choice na rin ako ay pumayag kaming mag-asawa. Sobrang bait ng ninang ko at talagang sultan niyang lahat ng pagkain namin at wala na kaming halos bilhin sa bahay niya. Napakagaling niyang makisama sa aming mag-asawa. Na pati sa mga anak ko ay puro pasalubong lang yung dinadala niya. Hanggang sa dumepende na yung asawa ko sa ninang ko na parang inaabuso na rin niya yung ninang ko. Nawala na rin ako magawa kasi isang housewife lang ako at umaasa lang ako sa sweldo niyang kinsenas katapusan nagipit pa. Hanggang sa nabuntis nga ako sa 3 naming anak. At doon na ako nakahalata ng unti-unti sa mister ko. Doon ko na napapansin na sobrang close niya sa ninang ko. Na minsan pa kumakain sila ng sabay nang hindi ako kasama. Nakatwiran niya sa akin baka daw puyat pa ako kaya naman daw nauna na sila. Minsan pa nahuhuli ko siya na laging nakatingin kay ninang. Na iba yung tingin niya parang ang tagal. Mula noon nag-overthink na ako. Na palagi ko nang pinag-aaralan yung mga kilos nila. Sobrang alaga ng ninang ko to the point na siya yung kasama ko sa check-up. Yung galit ko sa asawa ko nawawala kapag ganun sa akin ng ninang. Na parang pinapatay ako ng kabaitan niya. Dahil nga maselan ako magbuntis at lahat ng responsibilidad ko bilang asawa ay sininang na yung umako. Na minsan pa nakita ko sila na nagkakape sa may beranda. Nung lumapit ako sa kanila, dun ko napansin na parang nabigla sila pareho. Kasama nila yung mga anak ko na parang isa silang pamilya. Kahit nahirap akong lumakad kasi sobrang laki ng tiyan ko, pinipilit ko ang sarili ko na kumilos. Napakiramdam ko kasi ay konti pa mawawalan na ako ng pamilya. Inaya ko na rin yung asawa ko na bumukod pero ang reklamo niya sa akin, lalong hindi daw niya kakayanin ngayon kasi nga daw malaki na yung pamilya namin. Pagkatapos ng argument namin na yun ay hindi niya ako kinausap maghapon. Hindi rin ako nalabas ang kwarto kasi masama rin yung loob ko sa kanya. Pero yung mga anak ko naman inasikaso ko kapag oras ng pagkain. Hanggang sa inatake ako ng insomnia ng gabing yun sa sobrang dami ng tinulog ko. Doon ko napansin na hindi pa rin pala napasok sa kwarto yung mister ko. Na kahit na hirap akong kumilos ng oras na yon, lumabas ako ng kwarto at hinanap ko siya. Pero nabigla ako sa nakita ko. Bukas ang kwarto ng ninang ko at patay ang ilaw pero ramdam ko yung mga tawang impet. Sobrang kinabahan ako pero ready na ako sa kung ano man ang makita ko. At kitang-kita ng 2 mata ko ang pangyayari. Doon na ako napaiyak. Nangangatal ako nun sa galit pero nagawa ko pa rin makapasok sa kwarto ni ninang. Pinagsasampal ko silang 2. Sobrang nagwala ako ng gabing yon. Hindi ko alam kung paano ko pakakalmahin ang sarili ko. Hanggang sa dinugo ako at sinugod ako sa ospital. Alalay na alalay ako ni ninang habang humingi siya ng sorry sa akin. Na nalasing lang daw siya at nawala siya sa katinoan. Hindi ko sila pinapansin nun kasi ang iniisip ko ay makaligtas kami ng anak ko. Pero sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang bibi ko sa kahayupan nila. Umalis ako sa bahay nila kasama yung mga anak ko at nagpunta ako kay mama. Tinakwil namin ng mama ko ang ninang ko at ang asawa ko. Nagalit na galit si mama kay ninang at pinagsasampal niya to. Ang asawa ko naman ay halos mabali yung tambo sa kanya sa hinataw-hataw ni mama. Wala nang pakialam si mama nun kung magkademandahan basta ipagtanggol niya ako. At doon na unti-unti kong tinanggap na wala na kaming pag-asa. Sa isang dekada namin pagsasama na ang mga anak ko na bata pa, tinanggap ko na nawala na silang ama na hindi ko naman dapat pang ipaglaban kung wala rin namang kwenta. Pati mga kapatid ko itinakwil sila pareho. Ilang taon na rin yung nakakalipas at masakit pa rin yun sa akin. Lalo na minsan hinahanap nila yung papa nila. Pero pinupunan ko palagi yung pagmamahal nila para hindi sila makulangan. Sa ngayon nagtatrabaho na ako at meron akong maayos na income. Nabibili kong lahat ng gusto nila at meron akong mama na umaalalay sa akin ngayon. Yung mga kapatid ako na nagpapakaamat ina sa mga anak ko. Nag-reach out pa rin naman sa amin si ninang pero hindi talaga namin siya tinanggap. Hanggang sa nalaman ko na wala na rin sila ng mister ko. Na gusto ko man silang kasuhan ay pinagpasa Diyos ko na lang. Pero hindi niya madadampi ang mga anak ko. Mamilin hindi ko naman kailangan ng advice kasi napaglabanan ko naman na. At dahil sa mga story mo ay doon ako tumatatag. Sa mga mami na mahina ang loob, magtrabaho kayo. Magkaroon ng sariling pera. Huwag niyong iasang lahat sa mister niyo. At huwag kayong papayag na iputan ng ganun lang sa ulo. Once nagloko, magkalimutan kayo. Letter sender, Mirna.
Ang tapang mong bumitaw. Saludo ako na pinanindigan nyo ng pamilya mo at suportado kayo ng mga anak mo. Nagawa mong magsumikap at ilaban ang dignidad na nawala sa'yo. Lesson learned sa kwento mo, wag maging housewife lang. Maging wais na misis at may sariling sikap. Wag pipili ng lalaki na sa sariling bibigay kulang pa yung sweldo. Napakahirap bayaran ng utang na loob at walang katumbas na amount yan. Ang lupit ng ninang mo. Pihikan ka mo pero pinatos yung mister mong hindi na nga sapat yung sustento. Nagawa pang magloko, literal na gago.